Tiniyak ni Mayor Joseph Estrada na may alis na sa Pandacan, Manila ang mga oil depot bago matapos ang kanyang termino. Pagdating naman sa eleksyon 2016, hindi pa raw desidido si Mayor Erap kung sino ang susuportahan niya sakaling magtapat sa pagkapangulo ang kanyang kaalyadong si Vice President Jejomar Binay at ang anak ng matalik niyang kaibigan na si Senadora Grace Poe. Balitang hatid ni Ruth Cabal. Maganda ang mood ni Manila Mayor Joseph Estrada sa press conference tungkol sa relokasyon ng mga oil depot mula sa Pandacan. Nagbiro pa nga si Erap nung humirit ng ibang tanong ang media. Other matters about my love life. Pwede rin, sir. It's already common knowledge. Nang tanungin tungkol sa pagbaba ng trust rating ng kanyang kaalyadong si Vice President Jejomar Binay, sabi ni Erap si Binay pa rin ang pambato ng United Nationalist Alliance o UNA sa 2016 presidential elections. Sa ngayon po, siya pa rin. Wala pa kami nakikita ang iba. Sa administrasyon naman, wala pa rin kami nakikita. Parehas lang. Tabla-tabla lang. Si Senator Grace Poe ang sinasabing pwedeng makatandem ni Binay, pati na rin ni DILG Secretary Mar Rojas ng Partido Liberal na sinasabing manok ng majority party. Umaangat sa mga survey si Poe mapa-presidential o vice presidential race. Paano kung tumakbo sa pagkapangulo si Poe na anak ng yumaong matalik niyang kaibigang si Fernando Poe Jr. at makatapat si Binay? As of now, I'm for the Vice President, Judge Binay, because we belong to the same party. Kung sakaling lumabas po sa race si Senator Grace Poe? That I cannot tell you now. Sakaling masama siya sa ano, so pwede niyo pang pag-isipan. Sana masama silang dalawa. Hindi nga ako handa eh. Di ba? So, kaya nga hindi din ako nagsasabi na kung sigurado ako dahil pati ako kailangan ko pa talagang isipin. Si Erap di na raw tatakbo muli bilang mayor ng Maynila. Magre-retiro na raw siya sa politika. Kaya na raw ng kanyang Vice Mayor Isko Moreno na ituloy ang kanyang mga programa. Pero tiniyak ni Erap na bago matapos ang kanyang termino, dapat nakaalis na sa Pandacan ang mga oil refinery. Hanggang July 15, 2015 na lang dapat sila alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema. Kung nandiyan pa sila, parang yung gate nila doon, hindi sila makakapasok. Subukan nila. Yung MILF, hindi akong takot sa kanila pa. Kahit pa mawawalan daw ang Maynila ng 180 million pesos na buwis na binabayad ng mga kumpanya ng langis kada taon, kapalit naman daw nito mas maraming trabaho at investment. Kasama sa tinitignan ng City Hall ang panukalang ito base sa pag-aaral ng pamantasan ng lungsod ng Maynila na gawin ang lugar na aalisan ng oil depot na isang business park na may mga apartment building at condominium tulad nito at mga opisina at mall. Ruth Cabal, GMA News.